Si philosopher Aristotle nag-ingon, man is a social animal. Buot ipasabot, normal ka na itong mga tao na maging relasyon kita, makihugoy-hugoy, makikila-ila, makikistorya, makihimaman, makisama nga sa isipero. Tungod kay matong palagi-usap mga isukot, no man is an island. Ginahanglan na ito ang ako ang isipero, tungod kay matong pa, if we live with the company of others, mas sayon tulo ang pinapuri dinhi sa kalibutan. Apan ang nagsuon sa atong pagpakikhimaman sa atong isipero, kinahanglan pilion dayon nato og taro kinsa katong mga tao nga atong padayon sa atong kinabuhi. Sutaon sa nato sa magandang higayon. Kung kining maong tawhana o kining maong mga tawhana, mao ba kahay magtutol ka nato sa eksaktong dalan o baka sila na inoon mo ay manimong hinungdan nga nung nakita mga saag pahinungod sa sayong nga agianan. Swerte kay ka mga igsuon. Kung makakita kitag maayo, makakita kitag tinuod na mga higala. Apan alahot kita, kung makakita kita mga dautan na higala. Apan mga igsuon, kung buot unang-unahon, mas alahot pagayon kining mga higala, kinsa mao'y magtutod ka nato sa pagpakasala. Mauna sa atong Ebanghelyo karon, gisaway ni Jesus ang mga tao na mao'y makaamin sa uban sa pagpakasala. Sila na mao'y nahimong hinungdan, ngano nga ang ilang isip kaingon, mupalayo na hinungod sa ato Ginoo. Mao ang Jesus diha sa Ebanghelyo, mas maayo pa kuno nga alang ni mga tawhana, sila ipampog ngadto sa dagat, hiningtan ang liog o dakong kalingan nga bato. Gisulti ni Jesus mga igsuon, aron magpaamgo ka ng kuntanan, unsa kamian alang sa usa ka tawo, ang pagdani sa iyang isip kaingon sa pagpakasala. O unsa kabukat na salao ang atong mahimo, kung ipani ay magtudlo sa atong isip kaingon sa pagpakasala. Mas maayo pa lang itong mga igsuon, nga kining mga inumili nga klase sa mga tao, mga wala, kaysa inoon makaamin sila daghan dinha sa pagpakasala. Dugang paningin si Jesus ningon, kung ang usa ka bahin sa lawas mao'y makapahinulan ka nato sa Ginoo, kinahanglan kuno mga igsuon, putlo nato ini, kay mas maayo pa daw nga mosulod kita sa gingharian sa Dios, nga ulang mo bahin sa lawas, kaysa hinoon kumpleto kita bahin sa lawas, apan maiakto kita sa impyerno. Unsa may ipasabot ni Jesus sa iyang pagsulti niini, ang makahanap kining sampol literally. Ang tubang mga igsuon, dili mo pasabot namin kay sulti kini ni Jesus nga kinahanglan sugdon usab nato kini literally. The words of Jesus in today's gospel are meant not for us to understand them literally, but for us to understand them figuratively. Hinunduman nato ang igsuon, isip mga binuhat sa Diyos. We have the responsibility to take good care of ourselves, most especially to take good care of our lives and our bodies, to get sa tansa na kalawas mga igsuon, templo sa Espiritu Santo. And it is an immoral act to mutilate one's parts of the body, especially if there is no great reason for doing this. Pauna kini mahusgan ng masungingay sa atong Ebanghelyo karon, gigamit ni Jesus aron ipaamgo ka nato unsa lagi kadaghan sa usa ka tawo nga makaamin sa iyang isip kaingon sa pagpakasala. Ang tawo, tiil, mata, nga isulat sa atong Ebanghelyo karon, nagsimbolo kini sila sa mga higala o mga tao na atong ipasulod sa atong kinabuhi. Sa mga importante ang mga lain-laing parte sa atong lawas, importante usab kaayo alang ka nato mga
ang mga nagkalain-laing tao sa atong kinabuhi. Apan mga igsoon, kung kini sila mao'y mag-influensya kanato sa pagpakasala, kung kini mga tawhana mao'y magpitad kanato palayo sa atong Ginoo, then by all means, kinahanglan mga igsoon, punto nato ang atong pagpakikigala kanila, punto nato ang atong relasyon nganha kanila. Mas maayo pa lang nga mawala sila kanato kaysa kita Ginoo mao'y ipangbo dito sa impyerno. Di mato pa sa atong ebanghelyo karon, dito dili mga matay ang mga ulo o dili usab mapalo ang kalayo. Sayo kita mga igsoon, ang tao gibuhat sa Ginoo binasi sa ilang dagway o kasamaan. Sa ato pasama ng atong Ginoo maayo o makaro, kita usab ay mga igsoon gibuhat sa Ginoo nga mga maayo o makaro. Apan mga igsoon, siguro tungod sa mga dili maayong sirkumstansya sa atong kinabuhi, somehow, somewhere, awan na nato mga igsoon na himo na Ginoo daugan. Maayo kung makaamgo kita o magbago. Apan mga igsoon, alao kita kung bisan o nahibaw na kita nga nakasama na kita, apan mas pilikon pagkakihapon nato nga magpamili sa pagpakasala. Mao mga igsoon, importante na kayo nga mag-amping kita kanunay sa atong mga limo, sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Manakaw kita pagbantay sa atong kaugalingong mga pulo, ilalim sa atong kaugalingong mga binuhatan. Kinahanglan nga dili kita makaamin sa uban sa pagpakasala. Kaya kung kita mao'y mahimong-hinungdan sa pagpakasala sa uban, at diyan yung mga igsoon, at ubangan sa atong labaw magkagagamo, dahil kayo kaayo ka na natong tulumagon sa iyahan. Tinuod mga igsoon, lisod kaayo ang pagpuyong o kinabuhi sa pagpinutan. Sayon rin kaayo ang pagpuyong sa pagpakasala. Mawitaw na naman magaghan din kaayo ang nagsupay sa dalan paingon sa impyerno kaysa sa sipit nga dalan paingon sa kaluwasan. Mawala sa tanang higayon, panikamutan ngayon nato mga igsoon, nga dili kayo kita makahapag o daotang pagtulungan, daotang influensya, daotang binuhatan nga na sa uban. Ilang nagayon nga na sa mga kabataan. Tungod kay matupas panutihon mga igsoon, sa mga mata ng bata, ang maling ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama. Hinarap mga igsoon, ilabihan ka na itong mga maguwang o edad. Kita-tao ay mahimong mga maayong sumbanan sa atong mga mago. Ligayan kayo na ito mga igsoon sa tanang higayon na kita ay magtukmod kanina sa pagpapasala. Hinoon, lunta mahimo kitang instrumento nga kita ay magiya sa uban padulong sa dalan sa kaluwasan. Dili ka kita mahinuon, mao'y mahimong hinungdan nga ang uban maasaat na Ginoo sa sayong nga alian. Maunan sa akong paano sa kinabuhi, pilion kayo nato sa pagpakikuban kadtong mga tao nga mao'y magdala ka nato padulong sa Ginoo. Dili sila nga magpalayo Ginoo nga nato kaniya. Bahala nga siguro mga igsoon, kung dili inulianan kadaghan ang atong mga higala. Ang importante mga igsoon, maayo o ninungod sila. Kaysa kakatod kay kang mga higala, pero mauli mo ay mag-influensya ka nato sa kasalanan. Matod pa mga igsoon, it is better to walk alone, going in the right direction, than to walk with a crowd, going in the wrong direction. Di na sa pinaganon sa mga higala na ukod, kundi sa kung sa pamaayo ng mga tawhana na maumahimong instrumento paglalaka nato nga sa Ginoo. Sa atong bahid sa mga igsoon, sa mga ganahan kitang mga maayo o pinuod na higala, kita sa unta mamahimong maayo o pinuod na higala nga sa atong isip kayo.
Likayan na to nga kita mo ay mahimong instrumento sa kasalanan sa uban. Maningkamo kita nga pinaati ka na to, kita tinuon mo ay magdala kanila sa insaktong dalan paingon sa kaluwasan. Hinaon pa, panuman, lugar ng padaya,